Good morning guys, it's Sunday. Alam nyo na pag Sunday, gala time. Siyempre kasi kailangan natin lubusin ang ating off, tsaka si Emma. So pag Sunday lang talaga kami nagkakasabay ng off. Kasi bukas may work na siya, ako naman yung wala pa. No? So yun, anyway, ngayon pala guys ay pupunta kami ng Costco. No? Costco or Urban, alin sa dalawa. Kasi may bibilin lang kami. Ayan. So ito yung aking mag-ina. Oh, pogi naman ni Zion. Hello. Wow. Pero hindi naman ganun talamig. Oo, medyo may lamig na guys. Kahit pa paano. Check natin yung weather, no? Ayan, no? 14. So, malamig na yan. Diba? Yeah, 14. Kaya, kailangan na nating mag-sweatshirt. At saka itong asawa ko, forma naman na to. Basa pa buhok. Okay lang lumabas ng basa buhok. Hindi naman Wag lang winter. freezing. Oo, wag lang winter. Hindi na ako nag-blow dry. So, mamaya pala, ayan, after namin asikasuhin lahat ng errands natin, ay makiki-house blessing and housewarming Yes. tayo kaila Dili Dili family. family. So, Yeah. salamat sa pag-invite nyo sa amin. Thank you. Oh, and yes, no, finally magkikita-kita na rin tayo dyan. Although nakita ko na sila before, may mga meetups lang, like for certain transactions. Pero ngayon, yung talaga, kwentuhan for, tas nasa bahay na nila, Yes. bagong bahay dito sa Oo. Calgary. Actually guys, sa mga hindi nakakilala kay Dila-Dili, ayan, vlogger din po sila dito sa Calgary. Yeah. So, nag-vlog din sila ng buhay. Parang halos same namin. Kung ano yung binablog namin, ganito yung binablog nila. So, marami rin kayo matututunan sa kanila. Yes. So, nakakatuwa din kasi nasa southeast area din Yes, sila. malapit lang sila sa amin. Parang kapitbahay ng community lang namin yon. And I think kung ano yung school ng anak niya, doon din papasok si Zion pagka-kinder. Next year. Kita-kits. Kita-kits sila Yes. doon. Oo. Alright, so ngayon samahan niyo muna kami sa aming errands bago tayo maki-celebrate ng kanilang house blessing. Yes, sa hapon pa naman yung guys, kaya mahaba pa yung oras natin. Alright, so let's go. Alright guys, grabe no. Fall season na, ang bilis ng taon. Bakit may mga puno o Oo. dilaw na? Tapos naninilaw na Naglaga na yung mga... yung ating mga puno. Ayan, 'di ba? Naninilaw. Magaganda pumunta sa mga parks or pictorial. Ayan, tingnan nyo, dati green na green to. Tapos ito ngayon nangingilaw na siya. Ito, saan ka? Makakalbo na. Paano kasi palamig na ng palamig. So currently nga pala 14 degrees Celsius ngayon. Kaya pag sumipa talaga yung hangin ay napaka lamig. Yan. Pero kapag steady ka lang, chill lang yung weather, no? Kasi maaraw pa. And yun nga pala, meron kasing event ngayon dito, hot air balloon sa High River. So may mga friends tayo na nagpunta kahapon. Although yan nabalitaan namin unfortunately kasi sobrang lakas ng hangin, hindi na pinayagan ipalipad yung hot air balloon kahapon. I think ngayon, kaninang umaga natuloy siya. Kaya lang kasi kapag Sunday talaga guys, hindi to gumigising na maaga. So kaya hindi kami nakapunta dun sa hot air balloon. I think patapos na yon or last day na yata kanina. So yun yung mga events or kaganapan. Gustong-gusto ko rin talaga pumunta kahapon sa hot air balloon event sa High River. Kaya lang may pasok si Alwin and yan minute ko rin yung lawyer namin, yung senior partner lawyer sa Divina na pumunta dito ngayon sa Calgary. Kaya yan, marami tayong kaganapan ding inaasika. Anyways, ano pa ba ang mga mangyayaring events? So sunod-sunod na yan, mga fall season pictorials na ang mga nakikita nating ino-offer kasi ang ganda talaga kapag pumunta ka sa park. Yan, last time, like 2 years back siguro, meron kaming fall photo shoot session naman kila Speaking of dyan, Dwayne. guys, kung sinong gustong magpa-photoshoot, ayan, Yes. i-contact nyo lang guys, Kasadya Services. Yes naman, no? Yes, friend natin yan. Ang friend namin ang namamahala dyan, sila magpipictorial sa inyo. Yes, malapit So, pumitik yan. sila Dwayne and sis Joanne. Yan. Kung gusto niyo ng mga family portrait, so pupunta kayo sa mga magandang spots yan para to capture yung fall season dito sa Canada. Hindi lang hindi lang pagpipicture, meron din silang photo booth. Ayan. Yes, and
And may hosting services din si Sis Joanne. Kompleto Yan, yan. shout out naman. And we'll see you next week. Yep. Yan yung mga kaganapan namin kasi birthday naman ng kanyang bunso. Alright. So ngayon, actually dapat may gala rin kami kaninang umaga. Pero grabe, parang comatose kami pag umaga talaga. Parang pause-pause pa ngayon kasi kakabangon lang. So, dapat kasama kami sa Forget Me Not. Yep. Pero hindi kami nagko-commit kasi sabi talaga namin, papakiramdaman namin ang schedule. Since may lakad kami ngayong hapon. So, ayaw rin namin mag-rush or magmadali. So, yun. Anyways, no, happy birthday sa'yo, Sis Ice. Ayan. Happy 30th birthday. Yes! Naman, no? Batang-bata, oh. Batang-bata naman, no? Ang mga kaibigan natin sunod-sunod na nagse-celebrate ng birthday. So previously, Next year, nakita nyo naman si Sam, and then next month ito excited, no? Yes! Si Alwin. Parang kinakatuwa mo ba madadagdagan yung edad Ay, mo? wala tayong magagawa. Ganun talaga. Di ba? Hindi naman natin pwedeng ihinto ang ating Wow. Birthday. Sabihin mo, Yes. i-pause muna. Di ba? Excited na nga to, guys. Nanghihingi na ng regalo. Diyos mio, Marimar. Hindi naman. Ayan, ang birthday niya sa katapusan pa naman. At Yes. saktong Halloween yon. Kaya, Kaya niloko ko, sabi ko, ba't pinanunggit Alwin mo sa ang akin? pangalan. Alwin, Halloween. Oo. Ayan. So wala tayong regalo sa'yo. McDonald's na lang pwede Yeah, ba? pwede na yun. Yung tagpa $5. Goods na yun. Okay. So yun guys, samahan nyo kami at Lilibot-libot tayo muna ngayong tayo. hapon. Alright? So dapat guys, pupunta kami ng Costco. Kaso naisip namin ang layo ng lalakarin. Kaya sabi namin dito na lang tayo sa urban. Kasi halos magkalapit lang din naman to sa Costco. Alright, so ito guys, kapag gusto nyo bumili ng mga product ng Costco, yan, Urban Wholesale. Yan ang bagsakan nila. Ang daming tao ngayon dito guys sa Urban na. Wala namang sale. Pero mas mura kasi talaga siya kumpara sa Costco. Ayun o, tinan nyo to. Diba? Sa Costco yan. Dito ay $60. Yeah. So yun yung mga product dito. May mga sofa din sila. Meron din sila mga ganito. Sayan. Wow. Yung face niya may alam mo na yung sa ilong niya. Ito guys, tingnan natin. Kano to? Kano to? 79, no? Pwede na to, baby, oh. Kaya nga eh. Pero ito maganda, dalawa siya. Ito gusto mo tayo? Ayan. Ice cream maker. Ito 134. Ayan. Alright guys, tapos na tayo sa ating paglilibot dito sa McLeod. Kaya Yes. ngayon naman ay pupunta tayo ng downtown. Yan, kain lang tayo ng tinapay doon. Yung aming pinagkikravan na tinapay na may no? ensaymada, tinapay na may asukal. So parang donut din. Yan, sari-sari. Yan. Sulit na rin siya. Yan. Sakto rin kasi na ngayon, merienda. Niloko nga si Emma, sabi ko, baby, bili ka tayo ng Krispy Kreme. Sabi ko, libre ko siya. Ayaw naman niya. Ayoko. Pag gutom na ako, sulitin natin kasi sugar din yan eh. Kasi kami guys, minsan, pag yung ganyan, may mga extra gusto namin bumili. Sarili namin pera. Kanya-kanya. So sabi niya, Ganyan. libre niya ako. Tinanggihan ko ha. Doon na lang, masulit yun. Oo. Kasi yung Krispy Kreme, hindi ako nasusulitan pa. Yeah. Sobrang mahal. Ayan. Weird, no? Kasi pag yung mga ganun bagay, imbis na kukunin namin sa fund namin dito sa Canada. Hindi. Gagawin namin yung KKB. may pera ka, bumili Kasi ka. yan eh, extra eh. Hindi naman siya kailangan sa life. Pang lang yan. Pang even cravings ako, pag lang. may bibili na ako, halimbawa na gusto kong gadget, ganyan, or kung ano man, sarili kong pera. Oo. Yeah, hindi ko siya ibabaw. Wala tuloy akong say. Kasi hindi naman ako yung gagastos. Kaya minsan niro ako siya, oops, pera ko to. Kaya ganun. Yeah, Anyway, habang tayo ay papunta sa downtown, mahaba-habang biyahe, ay magkwentuhan ulit tayo kasi gusto lang din namin i-share. Ayan, another for awareness na tumatagal na naman ang processing time talaga ng mga documents, application dito sa IRCC. Syempre, alam naman natin ang salitang backlog
existing na yan ever since, lalo na nung pandemic na nagkanda ipon-ipon ang mga aplikasyon dito sa IRCC dahil nga syempre ang daming nagkakasakit, ang daming empleyadong lumilipat ng work. Isipin nyo guys nagbawas pa yan sila na mga pupunta rito pero ang dami pa ring backlog. Yeah, so tumataas na naman po yung backlogs and processing times ng IRCC. And guess what? Grabe ha. Ito yung nakakagulat. Kasi kapag nagpa-process ka ng humanitarian and compassionate application, yan yung certain din yan, way para maging PR. Pero na yan mga last case scenario na. Alam nyo ba yung processing time niya na ay nasa 12 months to 600 months. Baby, 600 months? 50 years kang mag-aantay. So, up to 50 years. So, hindi naman sinasabi na 600 months fixed yung processing time, pero it can go up to 600 months. Grabe naman. So, paano na yung nag-a-apply nun? Parang iniisip ko nga, buhay pa kaya? Wala ka ng chance. For the sake of humanitarian and compassionate application. So, parang na nga raw yung mga comment dito, unbelievable na wala nang maaaprubahan or wala nang makakaantay with that given timeline. So 12 months reasonable, pero kasi pinahaba nila yung like scope, yung left na pwede ka magantay, which is up to 600 months. Guys, 5 dekada. So, sa ibang programa naman or aspeto or application, ito yung express entry na maintain nila, average 6 months. And then yung PNP or Provincial Nomination Program, ang average niyan ay nasa 12 months to 20 months. And then yung work permit or study permits naman, usually nasa 3 to 6 months. Pero dito na guys, ito na yung sa mga susunod na sasabihin ko, yung sobrang aabutin ka na talaga ng dekada or ilang taon sa pag-aantay. For example, yung caregiver application, 84 to 108 months yung pwedeng itagal ng processing ng application nyo. Guys, yung 108 months na pa-compute ako, 9 years pala yun. So baby, super tagal nun. Yan kung parang diba, kung kailangan ka ng isang family at gusto kong kunin as caregiver, tas walang magiging result, no? Mag-aantay ka ng up to 9 years. Diba? Sobrang tagal nun. Baka hindi na siya kailanganin during that time, diba? Or mapalitan na siya nung ready and available dito na permanent resident, diba? So yun yung mga nakakalungkot lang kasi ganito na pala talaga katagal yung processing sa IRCC. Aside from that, yung agri-food pilot pa, ito mas matagal, 180 to 228 months. So yung 228 months, ayan, i-compute natin 19 years. So 19 years yung processing. So up to 19 years sobrang tagal. And then yung startup visa. So ito another way din. Yan, kung sa entrepreneurial side ka, yung startup visa can lead you up to 420 months or 35 years. Sino na ba yung mag-a-apply niyan? Sino ba yung mag-a-apply ng mga ganong katagal, no? Parang sa akin mawawalan ka na ng gana na mag-apply. Parang mag-try ka na lang ng ibang bansa. Sabi nila, wag na lang kayo dito pumunta. Oo, grabe naman yung 35 years, lalong-lalo na sa humanitarian compassionate application na 50 years. Yes. Sino yung mag-apply yun? Lalo, kunwari, for example, 40 years old ka, tapos, syempre, may mga humanitarian and compassionate reasons ka. So, pwedeng tumagal pala na up to 90 years old ka nag-aantay, no? For the result or decision ng iyong application. Dapat pipi ka para mag-apply ka. Oo. Pero yun, sana mabago pa kasi ngayon nga, napaka parang unrealistic na na madi-discourage ka na to try on those programs, 'di ba? Yung iba nga meron din akong friend na nag-aantay sa spousal sponsorship pag inland. Mas matagal pa kung mag-apply ka outland. So ibig sabihin outside Canada. Kaya sabi nga nila sana nag-apply na lang sila outside Canada kasi yung processing dito sa inside Canada more than 2 years na wala pa ring decision.
So, 'di ba? Parang na detenga yung mga plans nila in life, yung pati yung mga work opportunities na hold dahil hindi nila makuha yung decision. So, nakasalalay syempre yung mga decision natin sa life. Kunwari, kung gusto rin natin mag-move ng province, nakasalalay din doon, pero wala tayong magawa, wala tayong ma-finalize na decision kasi nga ganito katagal yung processing sa IRCC. Pero syempre, makikita rin naman natin sa news, ang daming ino-overhaul, ang daming nire-reformang mga programa. So hopefully maisaayos kasi para sa akin, hindi ako makakaantay talaga ng 50 years. Oo naman, kahit Just naman for the sino, sake of baby. my application. Para sa akin, i-give up ko na Sino yun. ba naman taong naghihintay na hanggang 50 years? Oo. So, makikita nyo yan guys, sa news na rin talaga, ang mga komentaryo din talaga ay nagsasabi na impossible na to wait for those timelines. 35 years startup visa, 9 years for caregiver. I'm not sure kasi 'di ba, yung caregiver kung depende sa need yan ng family. So paano ba kung like after 9 years kailangan ka pa ba, makakapupunta ka pa ba dito? Syempre yung dynamics ng family iba na during that time. But yeah, again, we will see since this is government naman ng Canada, especially sa side ng immigration, malamang may ginagawa sila to resolve those problems and timelines. Okay, so yun lang naman ang mai-share natin, no? Just for the sake of awareness. Na, Okay. oo. Kayo ba guys, kapag ganyan yung mga timeline, mag-a-apply na ba kayo? Ayan, makaka-discourage yun. Pero yung iba talaga, mag-aantay. Lalo na kunwari, PNP. So, sabihin natin, sa express entry, ang bilis din talaga. 3 months to 6 months, nakukuha mo na yung decision. Pero kapag provincial nomination, tas non-express entry siya, tumatagal yan ng 2 years. So, may mga kakilala kami na nag-aantay pa rin until now, like even AOR or acknowledgement of receipt, pero nung isang taon pa pala sila nagbasa, 'di ba? Kapag AOR kasi sa express entry, instantly makukuha mo na 'yan. Pero iba pala sa non-express entry. Pero syempre, walang ibang choice yung mga nag-aantay. Yan, syempre, kakagatin talaga 'yon. PR na rin 'yan, 'di ba? Why not mag-antay na rin? Pero yun nga lang, ang daming pwedeng mangyari along the way. So wala lang sanang maging problema sa mga permits, 'di ba? Kasi kahit gustuhin mo mag-antay, paano kung mapaso na yung mga permit, 'di ba? Wala ka pang AOR. So yun yung mga pwedeng maging problem along the way. Pero kung kaya naman i-extend talaga, kaya gawan paraan ang ating mga permit para maantay yung ganung kahabang timeline, then syempre mas okay yun. So kanya-kanya na lang ding diskarte, no? So you can consult yung mga immigration consultants or immigration lawyers. So paano ka makaka-validly stay and then work na rin dito sa Canada while waiting for the decision sa mga application ninyo. Yes. Alright, so biyahe na muna tayo guys, and I can't wait na makakain ngayong hapon. Ayan guys, medyo malapit na tayo. And actually, hindi ko rin to alam. Dependent lang din kami sa Waze. Kasi hindi naman kami pala punta sa downtown. Kasi Unless- nag-work naman oo. tayo before, more on train, tapos doon na sa trabaho natin. Hindi tayo talaga nag-explore. Yes. Sa totoo lang guys, di pa kami nakapunta sa tower eh. So hopefully, parang 3 taon na dito sa Canada, hindi pa rin nakakapunta sa Calgary Tower. Pero kasi sa amin, inisip namin, andyan lang yan. Baka mauna pa pumunta sa ibang tower, for example sa Toronto, no? Kaysa dito. Oo, yan, gusto ko yung Niagara Falls. Yan, Ayan. ang sarap puntahan. Sana maka-visit soon. Sana dyan oh, baka naman. Guys, ito na fall season, no? Kitang-kita dito. Pag nag-meet talaga yung dalawang puno sa daan, Ganda, no? Ganda tignan. yung effect. Oh. Ayan, no? Dito ang mapakamahal na bahay guys, no? Oo. Kasi downtown to eh. Pero Unlike sa Southwest, Edmonton, baliktad naman. Pag nasa downtown ka, mas mura daw ang bahay. Oh. Ayan, grabe yung laglag ng mga dahon nila.
Pero may mga mas magaganda pang areas. Makita mo talaga yung dahon ng fall season. So, malapit na 3 minutes na lang tayo. Dito na tayo guys. Ito guys yung sinasabi namin sa inyo, masarap yung tinapay. Dito sa Central Landmark. 100 Top Supermarket ang pangalan. Ayan. Nasaan na yung dalawa ko? Ayun. Hindi ko nakita. Alright, let's go. Oh. So ito na guys yung tinapay na sinasabi namin sa inyo. Ayan to. Ayan. Ayan, sarap yan. Para lang siyang ensaymada. Parang ano to? Parang $5 ata. Ah, 2.30 each per per stick. So kuha tayo dalawa siguro. Ewan ko kaya mo, dalawa o tatlo. Ilan kunin mo, baby? Dalawa? Ikaw? Ay, kainan pa tayo. Oo nga eh. Hindi, pang sa bahay natin. Ano lang naman siya? 2.30 per stick. Ayan siya oh. Ba? Sarap yan guys. Sobrang sarap niya. Ilan gusto mo? Apat Tatloy mo na? na. Tatloy mo lang. Tatlo lang. Oo. Parang may pagkain sa bahay. Kasi kaya natin ubusin isang stick niyan ngayon eh. Meron pa ba? May tubig naman tayo sa sakit. Meron. May tubig doon. Ito pa guys, meron sila dito. 5.50 each naman per ganito. Hindi na? Hindi na? Ito guys, $13. So, parang piano siya. Ayan. Vanilla Swiss roll. Yeah, parang pa piano. We'll ask. Ayan na siya. Okay. Okay, here you go. Thank you. Oh? Thank you. Thank you so much. Wow, ayos ah. 11.80 dapat lahat, di ba? Isipin nyo guys, 11.80 yung ginawa nyo ng $10. May drinks na kasama si Sayon. O, di ba? Mas nakamura pa tayo. Alright, so, alis na tayo. At, didiretso na ba tayo? Okay. Kakain muna tayo sa Yeah. So, pero yun guys, no, siguro dito na namin tatapusin itong vlog kasi medyo mahaba na rin to. And I hope na marami kayo natutunan sa video namin ngayon ni Emma. Yeah, makikiparty muna kami guys. And Yes. since private event yon, hindi na kami Yeah. mag-vlog. Oo, nahiya So naman makikita kami. nyo na lang din yun sa vlog nila. We'll see Yeah. kung i-vlog nila. Alright. But yeah, we'll see you again on the next one. Peace!